Mahilig ka bang magsuot ng bracelet na merong kahulugan? Ito panoorin mo, baka makatulong sa'yo. Nung una hindi ako naniniwala sa ganito, kaso nasubukan ko kasi at epektibo. Kung marami naiinggit sa'yo, subukan mo tong Talagay bracelet. Ang bisa ng Talagay bracelet, binablock niya yung evil eye, lahat ng masamang dasal sa'yo dahil sa inggit hindi e-epekto. Kung wala naman naiinggit sa'yo pero pakiramdam mo minamalas ka, pwede mong subukan yung Kandili bracelet. Pampaswerte to. Ito yung version 1 ng Kandili bracelet. Ito naman yung version 2. Kaya nang bahala mga kabayan ko nung trip nyo dyan. Pampaswerte to. Version 1, version 2. Kung wala namang naiinggit sa'yo, kung swerte ka naman pero hindi maganda ang kalusugan, meron ka nararamdaman mapa-spiritual o physical na karamdaman, ito magandang subukan mo. Ito mga kabayan, Gunita bracelet, available sa dalawang kulay, color brown and color black. Lahat ng ito ay makikita sa shop ng Likha Merchandise, search nyo na lang. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Ian. Taong 1996, probinsya ng Rizal. Ano Ian, sasama ka ba sa amin papunta sa Atimonan? Ang layo kasi nun pare. Isa pa, walang kasama ang tatay ko. Saka alam mo naman 'di ba? Abala sa mga gawain dito sa taniman eh. O sige, ikaw ang bahala ah. Pupuntahan pa naman namin yung lumang simbahan dun. Ang sabi kasi nila, yung paring nangangasiwa sa lugar, may alam daw tungkol sa mga anting-anting eh. Di ba yan ang hilig mo? Pasensya na, hindi ko kasi alam kung papayagan ako ni tatay eh. Pero susubukan ko na lang magpaalam. Kailan ba ang alis nyo? Sa susunod na linggo pa naman. Sigurado namang papayag si Mang Temyo eh. Naalala mo ba nung nagpunta tayo sa Banahaw? Eh di ba, siya pa nga yung nagsabi sa'yo na sumama na lang? Oo nga pare, nandun na tayo eh. Pero ibang kaso naman kasi yun. Inutusan niya akong kumuha ng banal na tubig sa kinabuhayan eh. Eh parang mapuputol pa nga yung paa ko sa haba ng nilakad natin eh. Ayoko nang umulit dun ah. Pag-uusap ng magkaibigang si Ian at Naldo. Nasa edad 20 itong si Ian ng mga panong iyon. Kinailigan ng binata ang mga bagay na may kinalaman sa lihim na karunungan. Ang kanyang ama na itago na lang natin sa pangalang Mang Temyo. Kilalang antingero sa lugar at taon-taon. Nagdadaos ito ng pagsubok sa kanilang baryo o yung pagsukat ng bisa at kakayahan ng mga agimat. Sila-sila lang ng mga kaibigan nito ang nagsusubukan. Dumadayo pa mula sa iba't ibang probinsya ang mga ito para lang malaman kung gumana ang kanilang debosyon at pagpapakain ng dasal sa mga inalagaang gamit. Nagsimulang magkaroon ng hilig si Naldo sa mga gamit sa edad 15. Nagsimula ito sa mga gamit na tulad ng medalyon ng San Benito at mga buhay na salita. Sa paglipas ng mga taon, lalong lumalim ang kaalaman ng binata hanggang sa nagawa nitong makumpleto ang debosyon sa mga pangalan ng Sator at iba pang mataas na uri ng kaalaman. Ngunit isang aral ang talagang nakapagpapukaw ng kuryosidad ni Ian. Ito ay ang karunungan tungkol sa selyo ni Solomon. Matagal na naghanap ang binata ng mga sagot sa kanyang tanong kung totoo ba ang selyo at kung ano ba ang kaya nitong gawin. Maraming tao ang napagtanungan ng binata, ngunit wala sa mga ito ang talagang nakatukoy ng totoong kahulugan ng bawat selyo. Alam ng karamihan ang tungkol sa mga ito, ngunit walang nakakaalam ng kahulugan at kung saan ito ginagamit. Kinagabihan, nagpaalam ang binata sa ama na sasama kay Naldo sa Atimonan. Nagulat si Ian dahil walang pagdadalawang isip na pumayag ang ama. O sige, sumama ka. Kaysa naman sayangin mo ang oras mo sa pagtatanong sa mga taong nagdudunong-dunungan. Ikaw na mismo ang tumuklas. Wika ni Mang Temyo. Ang totoo niyan tay, umaasa talaga ako na may alam yung taong tinutukoy ni Naldo eh. Sana lang hindi masayang yung pagpunta ko sa lugar. Wika ni Ian.
Teka, sino ba ang pupunta nila Naldo sa Atimonan? Saka kailan pa nahilig si Naldo sa mga agimat? Tanong ni Mang Temyo. Hindi ko rin po alam tay, pero medyo nag-aalangan nga ako. Wala naman siguro masama kung susubukan, di ba? Tugon ni Ian. Kinabukasan maagang nagpunta si Naldo upang kulitin si Ian. Kasalukuyan itong nagdadamo sa kanilang gulayan. Abala ang binata dahil gusto niyang tapusin ang lahat ng trabaho bago sumama sa kaibigan. Ano Ian? Pinayagan ka ba ni Mang Temyo? Tanong ng kaibigan. Doon nga din ako nagtataka eh. Kasi hindi man lang nagdalawang isip si tatay na pumayag. Siguro nakulitan yon kakatanong ko. Ewan ko nga ba sa'yo bakit ang hilig mo sa mga ganyang bagay eh. Marami ka naman ang nalalaman. Pwede ka na ngang maging manggagamot eh. Hindi na siguro pare, mas gusto ko ng tahimik na buhay eh. Kung sakali mang dumating yun, edi tatanggapin ko. Pero hanggat wala pa, mas gugustuhin ko munang mamuhay ng malaya. Yung wala masyadong inaalala. Tulungan mo na lang kaya ako magdamo nang matapos ko na to. Ang dami mong sinasabi dyan eh. Wika ni Ian. Matapos ang gawain ay sumunod pa ito ng tahanan ng binata upang tumambay. Nag-usap ng kaunti hanggang sa lumubog ang araw. O paano? Kita na lang tayo sa susunod na araw ah. Susunduin kita na maaga. Masyadong mahaba yung biyahe papuntang Atimonan. O na, sige na pare, mag-iingat ka ah. Pero teka, hindi ka ba natatakot sa dilim? Ihatid na lang kaya kita. Baka mapano ka pa eh. Marami pa namang aswang dyan sa daan. Wika ni Ian. Madalas nitong lokohin si Naldo dahil may pagkaduwag at takot sa dilim. Hindi na. Kaya ko nung umuwi. Sige na pare, kita na lang tayo. Nananakot ka pa eh. Nang sumunod na araw maagang nagising ang binata. Nag-ayos ng mga kagamitan. Inantay ang pagdating ng kaibigan. Mag-agahan ka muna. Paniguradong mahaba ang biyahe nyo. Wika ni Mang Temyo. Hindi na po tay. May baon daw po kaming pagkain para sa daan. At isa pa, may dala naman po akong nilagang saging eh. Mukhang hindi ka na makapag-antay. Basta, ang sasabihin ko lang sa'yo mag-iingat ka. Dahil kilala ang lugar na pupuntahan yung pugad ng mga taong may kaalaman sa itim na salamangka. Partikular ang isang baryo doon. Huwag na huwag kayong papasok sa bahay ng mga taong hindi mo kilala. O kahit tumanggap ng pagkain na mula sa kanila, malinaw ba? Wika ni Mang Temyo. Bakit po tay? Nakapunta na rin po ba kayo ng Atimonan? Oo anak. Ilang beses ako nagpabalik-balik sa lugar na yon. Dahil kilala din ang mga ilog at kagubatan nila bilang kanlungan ng mga mutya. Pero hindi naman lahat ng tao doon may kaalaman sa lihim na karunungan. Gaya ng sinabi ko, mag-iingat ka lang. Dahil hindi mo alam ang maaaring gawin ng mga tao. Lalo pa kung malalaman nilang may tangan kang mga medalyon. Pagpapaliwanag ni Mang Temyo. Dagdag pa nito. Minsan na din siyang nakipagsubukan ng kaalaman sa mga tao roon. Pinagsisihan nito ang pagpatol sa hamon dahil kamuntikan ng mamatay ang ilan sa kanyang mga kasamahan. Maya-maya lang dumating na ang sasakyan nila Naldo. Daanan din kasi palabas ng baryo ang bahay nila Ian, kaya madali lang ang pagsundo sa kanya. Halika na pare, tatanghaliin na tayo eh. Mang Temyo, magandang umaga po sa inyo. Sigaw ni Naldo mula sa loob ng sasakyan. Tay, mauna na po ako ha. Mag-iingat po kayo dito. Ilang araw lang naman ako mawawala eh. Wika ni Ian. Huwag mo kong alalahanin. Wala naman masyadong gagawin sa gulayan eh. Nakapag-ani naman na tayo.
at nakapaglagay ng abono. Hindi pa naman ganong kabilis tumubo ang mga damo. Tugon ni Mang Temyo. Matapos ang pag-uusap, tumuloy na sa paglalakbay sina Ian. Ito ang unang beses na mapupunta ang binata sa lugar, kaya naman medyo nasabik ito. Habang tumatakbo ang sasakyan, nakapako ang tingin ng binata sa tanawin. Mula sa kanilang bayan, kailangan maglakbay ng mahigit 3 oras bago marating ang bayan ng Sariaya sa probinsya ng Quezon. Magpapahinga sila doon ng isang gabi bago naman tumuloy sa Atimonan. Bakit hindi na lang tayo dumiretso, Naldo? Maaga pa naman ah. At saka hindi naman ganun kalayo yung Atimonan mula dito. Ayan oh. Wika ni Ian, sabay turo sa mapa. Nang mga panong iyon, hindi pa nagagawa ang mga kalsada. Punong-puno ng malalaking bato ang daanan, kaya siguradong mabagal ang kanilang paglalakbay. Naku, malapit kong titignan sa mapa. Pero kapag nagsimula ka na maglakbay papunta dun, siguradong gabi na tayo makakarating. Dahil sa malaking bato sa daanan. Hindi pa naisasaayos sa mga kalsada sa baging yan, pare. Wika ni Naldo. Nga pala pare, hindi mo pa nasasabi sa akin kung anong sadya nyo sa Atimonan. Bakit ba kayo pupunta dun? Pupunta ni tata yung nabili nilang sakahan eh. Sakto, malapit yun sa sinasabi kong lumang simbahan. Mas maganda kung sasadyain na natin yung lugar eh. Tugon ni Naldo. Pansamantalang tumuloy ang mga ito sa kakilala ng tatay ni Naldo. Habang naroon, napag-usapan ng mga matatanda ang tungkol sa lupaing bibilihin nila Naldo. Siguro mas makakabuti. Iwanan nyo na lang yung sasakyan sa bukana ng baryo. Masyadong masukal ang daanan papasok sa lokasyon eh. At isa pa, kalabaw lang ang dumadaan doon. Kaya paniguradong hindi rin magkakasya. Wika ng ama ni Naldo. Ay nako, yun nga din ang sabi ng may-ari sa akin eh. Pero maayos naman ang daan. Yun nga lang medyo malalim ang bandang gilid. Dahil na din sa mga dumaraang kalabaw. Nakita ko na yun nung unang punta ko eh. Hindi nga lang kami nakatuloy dahil biglang lumakas ang ulan. Kaya bumalik kami ngayon para mas lalong makita ang kabuuan ng lupain. Tugon ng tatay ni Naldo na ang pangalan ay Mang Eman. Kinakatakutan ng lugar na yon. May napapabalitang aswang na nakatira sa nag-iisang bahay malapit sa mismong lupa. Wika ni Carlos. Bigla namang nagkatinginan si Ian at Naldo dahil sa mga narinig. Aswang? Naku, parang iba na to ah. Parang ayoko nang sumama. Ikaw ba, Ian? Ay nako, yan ka na naman, Naldo eh. Umiral na naman yung karuwagan mo. Pwede ba walang ganun? Huwag ka masyadong nagpapaniwala sa ganyan. Palagi namang sinasabi na merong aswang, merong ganito. Wala namang nakapagpatunay. Wala namang nakakita. Oo nga Naldo, ang laki mo tao, takot ka sa mga kwento. Parang nakakayang sabing anak kita, napakaduwag mo. Kabaliktaran ka ng iyong ama. Kahit anong makita ko, hindi ko inaatrasan. Kalalaki mong tao eh. Pero usap-usapan lang naman ang tungkol doon. Wala kayong dapat ipag-alala. Mukhang nakapag-ain na ang asawa ko. Tara, na makapagtanghalian na. Wika ni Carlos at habang kumakain, ipinagpatuloy nila ang kwentuhan. Naisingit ni Ian ang tungkol sa sinasabi ni Naldo na lumang simbahan. Nga pala Kuya Carlos, malapit lang ba dun yung lumang simbahan? Tanong ni Ian. Oo, makikita niyo ang malaking sinaunang simbahan sa mismong bukana ng daan papasok. Bakit niyo naman naitanong? May plano ba kayong puntahan? Mahilig kasi sa mga agimat tong kaibigan ko eh. May nakapagsabi sa akin na may mga antigong gamit daw na naiwan sa lugar na yun eh. Baka sakaling makahanap to si Ian ng anting-anting. Tama naman ang mga sinasabi mo.
May mga naiwan ngang kagamitan doon eh. Kaso nga lang wala nang masyadong pumapasok. Nagsisipagbagsakan ng mga tisa mula sa bubong. Ay nako, delikado pala yung lugar na yun ah. Bakit hindi na lang nila ipasara? Kesa marami pang mapahamak. Yun nga ang ipinagtataka namin, Manong. Ilang beses nang tinangka na ipagiba yung simbahan na yun pero walang nagtagumpay. Ilang taon na ang kontrata ng lokal na pamahalaan. Pero wala sa kanila ang lubusang nakasira ng simbahan. May mga namatay na din kasi, kaya natatakot na ang ilan. Tugon ni Carlos. Lalo lang tumindi ang pagnanais ni Ian na pasukin ang lumang simbahan. Kinabukasan, maagang umalis ang mga ito ng Sariaya, bumiyahe papuntang Atimonan. Medyo mahaba din ang biyaheng ito, kaya tanghali na nang marating nila ang lugar. Saktong nakaabot lang sila sa lumang simbahan nang biglang bumuhos ang malakas na ulan. Naku, pambihirang langit naman to ho. Bakit sa dinabi-dami naman ng lugar kung saan tayo pwedeng abutan ng ulan, talagang dito pa sa lumang simbahan? Parang nananadya yata yung panahon ah. Wika ni Carlos. Nakasilong ang mga ito sa isang maliit na kubo sa tapat mismo ng lumang simbahan. Nababalot ito ng makapal na baging at punong-puno ng dayami ang paligid. Siguro nakakatakot dito paggabi, no? Tanong ni Ian. Hindi siguro. Talagang nakakatakot dito kapag gabi. May mga tao pa nga napapadaan dito eh. Ang sinasabi nila, naririnig nilang tumutunog pa yung lumang harmoniko sa loob ng simbahan. Kung totoo man o hindi yung mga sinasabi nila, nakakatakot pa din kung iisipin mo, di ba? Lumang simbahan tapos may tumutunog na instrumento. Kahit ako tatakbo ako eh. Wika ni Carlos. Nakakapit si Naldo sa balikat ni Ian na noon ay nakatuon ng pansin sa pintuan ng lumang simbahan. Yaman din lang na nandito na tayo. Bakit hindi natin pasukin, di ba? Wika ni Ian. Hindi na nagawang tumutol pa ni Mang Eman dahil sumuong na ito sa malakas na ulan. Sinundan siya ni Carlos. Samantalang si Naldo at Mang Eman ay nagpaiwan sa maliit na kubo. Dito na lang kami, Carlos. Mag-iingat kayo. Yan talagang batang yan, masyadong malakas ang loob eh. Wika ni Mang Eman. Kumaway na lang si Carlos bilang tugon. Naglakad ang binata papalapit sa malaking pintuan. Doon palang napansin ni Ian na may kakaiba sa lugar. Dahan-dahan itong itinulak ang pintuan hanggang sa makagawa ng maliit na siwang kung saan kasya ang kanyang katawan. Sigurado ka bang gusto mong pumasok, Ian? Wala nang atrasan yan. Tanong ni Carlos. Wala namang mawawala kung susubukan, di ba kuya? Kung gusto mo magpaiwan ka na lang dyan. Ako na lang yung papasok. Ang totoo, gusto ko ring ikutin yung loob ng simbahan na to eh. Hindi ko pa kasi sinusubukan makapasok dito. Ngayon pa lang. Wika ni Carlos. Marahang naglakad ang dalawa papasok. Laking gulat nila nang biglang magliparan ang mga napuhag na kalapate at paniki. Napasigaw pa si Carlos sa gulat. Akmang lalabas na sana nang biglang magsalita si Ian. Lumabas na tayo dito, Ian. Masyadong delikado. Baka mamaya may mga ahas pa dito eh. Sandali lang, Kuya Carlos. Tignan mo. Tignan mo yung altar. Tugon ni Ian. Nang mga oras na yon naglalakad ang binata sa sentro ng simbahan papunta sa altar. Sira na ang mga upuan, ngunit makikita pa rin ang kagandahan ng magarang sahig ng marmol. Hinawi ni Ian ang nakaharang na upuan. Sa pagpasok nito, nasama ang lumang karpet na nakasapin sa sahig.
isang uri ng guhit sa mismong harapan ng altar. Nang matanggal ang lumang carpet, nakita nito ang kabuuan ng disenyo. Nanlaki ang mga mata ng binata. Nakilala niya ang larawang iyon. Isa sa 72 selyo ni Solomon. Ano? May nakita ka ba, Ian? Tanong ni Carlos. Selyo ni Solomon? Bakit nandito yan? Selyo ni Solomon. Ano naman yung bagay na yun? Pasensya na, Ian ah. Wala akong alam sa mga ganyan eh. Mamaya ko na ipapaliwanag, kuya. Halika na, umalis na tayo dito. Tugon ni Ian habang ginuguhit sa kanyang palad ang nakitang selyo. Saktong paglabas ng lumang simbahan, tumila na ang ulan. Tumuloy na ang mga ito papunta sa lupang bibilhin ng ama ni Naldo. Ano, Ian? May nahanap ka ba sa lugar? Oo pare, ito oh. Huh? Ano naman yan? Isa sa mga selyo ni Solomon. Mamaya ko na ipapaliwanag sa'yo. Oo sige. Kahit kailan talaga. Ang hilig mong magpaka-misteryoso. Nakakatakot ka na nga minsan eh. Lalo na pag seryoso yung mukha mo. Pag-uusap ng dalawa. Hindi na umimik si Ian ng mga sandaling iyon. Hanggang sa makabalik sila sa tahanan ni Carlos. Habang nag-uusap ang dalawang nakakatanda. Tinanong naman ni Naldo ang binata tungkol sa kung anong natuklasan sa loob ng lumang simbahan. Ano ba talaga yung nakita mo doon, pare? Parang may kakaiba sa'yo eh. Ano ba kasi yun? Ay, oo nga pala, sandali, may kukunin lang ako ha. Tugon ng kaibigan. Sabay pasok sa silid kung nasaan ang kanilang mga gamit. Paglabas nito, dala-dala ang isang maliit na libro. Teka, yan yung libreta ng mga dasal mo, di ba? Nako Ian, kinakabahan na ako sa'yo ha. Wika ni Naldo. Alam na nito ang ibig sabihin kapag inilabas ni Ian ang libreta. Dahil minsan na nitong nasaksihan kung paanong gamitin ng kaibigan ang kaalaman. Ito ay nang minsan silang mapaaway nang dumayo sa sayawan. Kaunting pagbabalik tanaw sa pangyayari. Nang mga panong iyon, naimbitahan ng dalawang binata ng kanilang kaklase na dumalo sa pista. Kinagabihan, dumayo ng sayawan ang mga ito. Dahil puro babae ang kasama nila ng mga sandaling iyon. Hindi maiwasang kainggitan sila ng ilang kalalakihan sa lugar. Nakaupo lang si Ian sa sulok. Pinagmamasdan ang mga kasamahang sumasayaw. Nang lapitan ang mga ito ng ilang grupo ng kalalakihan, nung una ay nakikipag-usap lang ang mga ito. Ngunit kalaunan, hinawakan ng isa sa mga kalalakihan ang kasama nilang dalaga. Inawat ito ni Naldo dahilan para masuntok siya ng isa sa mga ito. Napatayo si Ian, ngunit hindi kaagad lumapit ang binata. Tumakbo ang isa sa mga kasama nitong babae papunta sa kanya at tumingi ng tulong. Ian, tulungan mo si Naldo. Siguradong mabubugbog siya ng mga yan eh. Wika ng dalaga na si Marisa. Alam ko, dumito ka lang. Huwag kang aalis. Akong bahala. Tugon ni Ian. Kalmado itong lumapit sa mga kalalakihan. Habang naglalakad, dinudukot nito sa bulsa ang dalang libreta. Hinawakan ang isa sa balikat at sinubukang awatin. Mga pare, tama na yan. Hindi naman lalaban yung kaibigan ko eh. Palampasin nyo na. Wika ng binata. Palampasin? Bastos tong kaibigan mo eh. Nakikipag-usap lang naman ako sa kasama niya. Mantakin mo, pinigilan ako. Tugon ng lalaki. Sumang-ayon ang mga kasama nito. Medyo may kalakihan din ang pangangatawa ni Ian. Kaya kahit papano,
Nakaramdam ng takot ang mga kalalakihang kinumpronta ng binata. Sinungaling ka talaga kahit kailan, Tiboy. Binastos mo si Marisa kaya nga kita inawat Wika ni Naldo. Akmang susuntukin na sana ito ng lalaki. Bigla namang hinawakan ni Ian ang kamay nito. Tama na pare. Nag-uusap na lang tayo dito Masyado kang marasa. Kanina ka pa! Sino ka ba? Wala naman, dayo lang kami dito. Kaya nga nakikiusap ako sa inyo Hanggat maaari, palampasin nyo na lang yung ginawa ng kaibigan ko. Hindi naman kami naghahanap ng gulo Tugon ni Ian. Nagtawanan ang mga kalalakian. Kinuwelyohan ng isang lalaking nagngangalang Tiboy ang binata. Kaya pala ang lakas ng loob mong awatin ako. Hindi mo pala ako kilala Ako lang naman ang pamangkin ng kapitan sa lugar na ito. Nakukuha ko kahit anong gusto ko. Kaya kuha ko sa'yo. Ibalato mo na lang sa akin yung kaibigan mong babae. Wika ni Tiboy. Hinawakan ni Ian ang kamay nito. Dahan-dahang piniga. Hanggang sa mapasigaw sa sakit at unti-unting napapaluhod. Pasensya na uli pare Pero hindi ko naman nahayaan na bastusin niyo mga kasama ko. Ulitin ko ang pakiusap. Palampasin niyo na lang ang nangyari ngayon. Tugon ni Ian. Sabay bitaw ng kamay ni Tiboy. Matapos ay naglakad silang dalawa palabas ng sayawan. Nagpahinga ang mga ito sandali upang kumustahin ang kalagayan ng kasamang babae. Nang pauwi na sila, saka naman dumating ang grupo ni Tiboy. Nang mga sandaling iyon, hawak pa rin ni Ian ang kanyang libreta. Alam ng binata na nasa panganib sila, kaya naman binuklat niya ito. Ian, anong gagawin mo? Uy pare, kalmahan mo lang baka mapatay mo yung mga yan. Wika ni Naldo. Huwag kang mag-alala. Tuturuan ko lang sila kung paanong magpakumbaba. Wika ni Ian. Sabay usan ng dasal mula sa kanyang libreta. Iniip ito sa magkabilang kamao. Naglakad si Ian papunta sa grupo ng mga kalaban. Saktong nakalapit ang binata. Inundayan ito ng taga ni Tiboy. Sinalo ni Ian ang itak gamit ang kanyang palad. Nakapikit pa ang mga mata nito habang may kung anong paulit-ulit na binubulong. Dahan-dahang binitawan ni Tiboy ang itak. Sinapo ang magkabilang tenga. Namimilipit na ito sa sakit mula sa hindi nakikitang atake ng binata. Lumabas na din ang dugo sa ilong at tenga nito hanggang sa maglupasay at kalaunan ay nawalan ng malay. Nagsipagtakbuhan na ang mga kasama nito dahil sa takot. Ngunit hindi na hinayaang makalayo ni Ian ang mga ito dahil siguradong lalaganap ang nangyari sa oras na makatakas ang mga kalalakian. Isang malakas na tigalpo ang binitawan ng binata sa apat pang kalalakian, dahilan para mawalan ng malay ang mga ito. Matapos mag-usal ay isinara nito ang libreta, muling ibinalik sa bulsa. Umalis na tayo dito bago pa magkamalay ang mga yan. Wika ni Ian. Hindi makapagsalita ang mga kasama ng mga oras na yun. Walang alam ang mga ito kung ano ang ginawa ng binata, maliban na lamang kay Naldo. Pinakiusapan ni Ian ang mga kasamahan na huwag ipagsabi ang nangyari para din sa kanilang kaligtasan. Matapos ihatid ng mga kasama, nagpa siyang umuwi ang magkaibigan. Nang mga sandaling iyon, napatunayan ni Naldo ang bisa ng kakayahan ni Ian. Balik tayo sa kwento. Huwag kang ang parang ewan dyan. Hindi lang naman dasal yung laman ng libretang to. May ilang kaalaman din tungkol sa ilang bagay. Gaya nito Tugon ni Ian habang ipinapakita ang isang selyo na nakaguhit sa pahina ng libreta.
Ipinakita din ng binata ang selyong iginuhit nito sa palad. Saan mo naman nakita yung selyong nasa palad mo? Teka, hindi ba selyo ni Solomon yung nasa libreta? Ganon din yung nasa palad mo. Mas detalyado lang. Mga kabayan, tignan ng screen. Nariyan ang sample ng iginuhit ni Ian sa kanyang palad. Oo, Naldo. Ito yung natuklasan ko sa loob ng simbahan eh. Hindi ako maaaring magkamali. Isa ang lugar na yon sa mga pinagtaguan ng piraso ng kaalaman ni Haring Solomon. Wika ni Ian. Sa pagkakakwento mo sa akin noon, hindi lang nag-iisa yung selyo, di ba? Oo, tama ka, Naldo. Ang selyong nakikita mo, ang pinakakandado ng mas marami pang selyo. 72 ang eksaktong bilang ng mga selyo. Kung ganun, sa ilalim ng selyo na yan, may nakapaloob pa na napakaraming selyo. Teka, hindi ko naman maunawaan yung sinasabi mo eh. Nakakalito. Pag-uusap ng dalawa. At para mas maunawaan ni Naldo ang lahat, kinuha ni Ian ang isa pang libro. Ang aklat na iyon, naglalaman ng mga tala tungkol sa mga selyo ni Haring Solomon. Ipinaliwanag ng binata ang lahat sa kaibigan. Ang kasulatang ito, tinatawag din sa Ingles na Lesser Key of Solomon. Hindi ko alam yung eksaktong dahilan kung bakit tinawag yan sa ganung pangalan eh. Pero naglalaman ito ng mga pangalan, simbolo, at mga kaalaman tungkol sa mataas na karunungan ng dakilang hari. Wika ni Ian. Habang binubuklat ang libro, tahimik lang na nakikinig si Naldo ng mga sandaling iyon. Napukaw din ang interes nito sa mga sinasabi ng kaibigan. Batay dito sa mapapansin mo, sa bukana ng aklat nakaukit mismo ang selyo ng hari. Sa mga sumunod na pahina, nakaukit naman ang iba pang mga selyo. Ang mga ito ay simbolo ng 72 demonyong nakapaloob sa tinatawag nilang Leyo o Legion. Bawat selyo, may kaukulang ritual na kailangang isagawa para magamit ang kapangyarihang taglay. Pagpapaliwanag ni Ian. Ibig sabihin, nakita mo na yung hinahanap mo? Sana nga nandito lang sa lugar na itong kasagutan sa mga tanong ko, Naldo. Teka, kailan ba tayo uuwi? Naku, sa takbo ng panahon. Mukhang sa susunod na araw pa tayo makakababa. Bakit mo naman naitanong? Wala naman. Bala ko kasing balikan yung lumang simbahan eh. Baka sakaling makahanap pa ako ng kasagutan doon. Kulang yung kaalaman kong nandito sa aklat eh. Matanong nga kita, Ian. Ano ba talaga yung dahilan? Bakit parang napakalaki ng interes mo sa selyo ni Solomon? May mapapala ka ba dito? Yayaman ka ba? Kasi kilala kita eh. Hindi ka mag-aaksaya ng panahon sa mga walang kwentang bagay. Pwede mong makamit ang lahat ng gusto mo sa oras na maunawaan mo ang lahat ng tungkol sa kalamang ito, Naldo. Kayamanan, kasikatan, kapangyarihan, pero hindi yun yung pakay ko eh. Yun naman pala eh. Kung gano'n anong dahilan mo? Kung hindi ka yayaman o kung hindi ka sisikat, anong gusto mo? Kaalaman, Naldo. Ito ang pinakamahalagang aral na taglay ng selyo ni Solomon. Kaya nga tinagurian yan eh. Pinakamatalinong hari sa kasaysayan. Katalinuhan. Iyan. Matalino ka na pagdating sa mga ganitong bagay. Halos lahat nalalaman mo pagdating sa mga agimat. Bakit mo hahangaring maging mas matalino pa? Tanong ni Naldo. Pilit nitong inuunawa ang dahilan ni Ian. Ngunit hindi ito makakita ng sapat na dahilan sa gustong gawin ng kaibigan. Kinabukasan nagpaalam ang dalawa na maglalakad-lakad. Lingid sa kaalaman ng mga nakakatanda, babalik sila sa lumang simbahan. Minabuti na lang ni Ian na wag sabihin kina Mang Eman at Carlos ang gagawin dahil siguradong pipigilan siya ng mga ito.
Medyo mahabang lakaran yung gagawin natin, ha? Pero may tinurong daan sa akin si Kuya Carlos eh. Hindi nga lang kayang daanan ng sasakyan, kaya kailangan nating umikot sa kabilang baryo. Wika ni Naldo. Kung ganon, doon tayo dadaan. Halika na. Baka makita pa nila tayo dito eh. Hindi pa matuloy yung plano natin. Kaso nga lang may isang problema. Yang daan na yan oh, diretso sa sinasabi nilang bahay ng aswang. Diyan natin kailangan dumaan eh. Kung sakali mang totoo yan, sino bang kasama mo, Naldo? Para kang bago ng bago eh. Nandito naman ako eh. Tugon ni Ian. Nagpatuloy sa paglalakad ang dalawa. Nang marating nila ang sinasabing kubo, nakita ng mga ito ang isang matandang lalaki na nagbabayo ng palay sa labas ng tahanan. Napahinto ito nang makitang paparating ang magkaibigan. Nakatingin lang sa kanila ang matanda. Wala naman itong ginagawa, kaya nagpatuloy sa paglalakad ang dalawa. Sandali lang. Saan kayo pupunta? Dayo kayo dito ano? Wala nang mga bahay sa gawing yan. Wika ni Tandang Esteban. Napahinto ang dalawa at nilingon ito. Siya yata yung sinasabi ni Kuya Carlos na matandang aswang eh. Uy Ian, anong gagawin natin? Yang ka na naman eh. Kung aswang yan, hindi na tayo kakausapin yan dahil sa akin. Huwag kang praning dyan. Halika na, lapitan natin tas kausapin. Wika ni Ian. Magandang araw po, Manong. Pasensya na po kayo, dadaan lang kami ha. Pupunta kami sa lumang simbahan. Wika ni Ian. Tanaw na sa kanilang kinaroroonan ang kampanaryo ng simbahan. Kaya naman alam nilang malapit na sila. Ganun ba? Ano naman ang gagawin nyo sa lugar na yon, Aber? Wala nang nagpupunta doon. Sira-sira na ang bubong at anumang oras, babagsak na ito. Pwera na lang kung isa kayo sa naghahanap ng mga kayamanan. Parang gano'n na nga po, Manong. Pero hindi po material na kayamanan ang hinahanap ko. Kung hindi kasagutan. Kung bakit naroon sa lugar ang selyong ito. Wika ni Ian. Sabay pakita ng selyong nakaguhit sa kanyang libreta. Nanlaki ang mga mata ng matanda. Hindi nito akalaing matutuklasan ng binata ang pinaka-iniingatan na lihim na aral. Paano mong nalaman ang tungkol sa selyong yan? Walang ibang nakakaalam niyan dito, maliban sa akin. Wika ng matanda habang nakahawak sa itak na nakasugbit sa tagiliran. Teka, kalma lang po, Manong. Hindi po kami naparito para manggulo. Naghahanap lang po ako ng kasagutan. Kung ako sa inyo, babalik na lang ako sa pinanggalingan. Nagsasayang lang kayo ng oras. Dahil wala kayong mapapala sa lugar na yon. Ako ang nagbabantay sa lumang simbahan. Kaya kung magpupumilit kayong pumasok, mapipilitan din akong palabasin kayo. Muling wika ng matanda. Nang mga sandaling iyon, pinili ni Ian na iwasan ang anumang komprontasyon. Minabuti nitong umalis na lang sa lugar. Kaso nga lang, akmang tatalikod na ang binata. Bigla naman itong tinawag ng matanda. Sandali lang. Ngayon ko lang napagtanto. Kung kayamanan ang hinahanap mo, hindi selyo ang ipapakita mo sa akin. Kung hindi ang mapang nakapaloob dito, sabihin mo sa akin ang totoo. Ano ang pakay mo? Muling tanong ng matanda. Wala po akong ibang pakay, kung hindi ang maunawaan ng kaalamang nakapaloob sa selyo ni Solomon. Yun lang po. Ang totoo, nakapunta na ako sa simbahan na yun ng ilang beses eh. May mga nakita ako mahalagang kagamitan.
na maaaring nagkakahalaga ng malaki. Pero hindi yun yung habol ko eh. Kaya nga hindi ko kinuha eh. Naniniwala ako sa iyo dahil iba ka sa mga naunang nagpunta sa lugar na yan. Hindi selyo ang ipinakita nila sa akin, kung hindi isang replika ng mapang nakapaloob sa selyong iyan. Wika ni Tandang Esteban. Pinatuloy sila nito sa kubo upang makapag-usap ng maayos. Inilatag ng binata ang libreta sa harapan nito. Pinaliwanag naman ng matanda ang selyo. Alam ni Ian ang tungkol sa lahat ng simbolo. Ngunit wala itong kalam-alam sa sinasabi ng matandang mapa. Nabanggit niyo po na may mapang nakapaloob sa selyo. Anong ibig sabihin? Mapa ba to ng kayamanang sinasabi nila? Tanong ni Ian. Kung para sa iyo, magiging kayamanan ito. Pero para sa mga taong nauna, kapirasong basura lang ang nakatago sa lugar na iyon. Hindi ko pa po nakikita yung sinasabi niyong mapa. Paano ko po yun malalaman? Ngayon ko nga lang po narinig yung tungkol dyan eh. Normal na ngayon mo lang marinig ang tungkol sa mapa dahil isang lokal na praile lang ang gumawa nito. Hindi ito nakasama sa lumang kasulatan tungkol sa selyo. Ginawa ng praile ang mapang iyon para malaman ng kanyang mga kasamahan ng kinaroroonan ng ilang mahalagang impormasyon tungkol sa selyo na yan. Kung yon ang pakay mo, kaya kitang dalhin sa lugar. Ngunit tandaan mo, binata, ang kaalamang taglay ng selyo ay may malaking kabayaran. Ang tanong ko sa iyo, handa ka bang pagbayaran ito? Tanong ni Tandang Esteban. Naku po, wala po akong pera manong eh. Pasensya na po ah. Hindi ko naman alam na maniningil pala kayo. Wika ni Ian. Dinampot ng matanda ang binilog na papel. Pinalo sa ulo ni Ian. Ikaw, batang tipaklong ka. Tignan mo nga yung itsura ko. Sa tingin mo, kakailanganin ko ba ng baryang nagmumula sa'yo? Saka pa lamang napagtanto ni Ian. Punong-puno ng gintong palamuti ang leeg ng matanda. Meron din siyang naglalakihang kwintas. Mamahaling bato ang nakasabit sa kanya. Pasensya na po kayo. Kung nagkamali po ako ng pagkakaintindi, ano po bang ibig niyong sabihin, Manong? Tanong ni Ian. Nang mga oras na yon ay nakatulog si Naldo dahil sa pagod. Kaya silang dalawa lang ng matanda ang naiwang nag-uusap. Malaki ang maaaring kabayaran, binata. Hindi ko alam kung ano ang sisingilin nila sa'yo. Pero sa oras na ungkatin mo ang sekretong ito, tuluyang magbabago ang takbo ng buhay mo. Ngayon kung handa ka na sa mga gusto mong mangyari, gisingin mo na ang kaibigan mo. Tumuloy na tayo. Wika ni Tandang Esteban. Dali-daling ginising ni Ian ng kaibigan at nagpatuloy sa paglalakad. Sa pagkakataong iyon, kasama nila ang matanda. Manong, kanina pa tayo nag-uusap ah. Hindi pa ako nakakapagpakilala. Pasensya na po kayo ah. Ako po pala si Ian. Yung kasama ko naman po si Naldo. Esteban naman ang pangalan ko. Pwede mo kong tawaging Tandang Esteban. Kung ano man ang gusto nyo, wala akong pake. Tugon ng matanda. Maya-maya pa ay nakarating sila sa lumang simbahan. Tuloy-tuloy na pumasok ang mga ito at pinuntahan ng selyo. Paano natin makikita yung mapa? Tanong ni Ian. Isa-isa mong baliktarin ang mga tisang gawa sa marmol. Huwag mong aalisin sa pwesto. Kung saan mo sila nakuha, doon mo rin ibabalik.
Wika ni Tandang Esteban. Sinunod ni Ian ang sinabi nito hanggang sa maubos niyang baliktarin ang mga tisang marmol. Tumambad sa binata ang markadong mapa ng simbahan. Sinundan nila ang mga palatandaan. Dinala sila sa pinakailalim ng simbahan sa pamamagitan ng mga nakatagong pintuan. Tumambad sa binata ang napakagarang altar at ilang kalatas na nakapatong dito. Mga lumang kasulatan na halos hindi na mabasa ang mga nakasulat. Sa tuwing hahawakan ang mga ito ay nadudurog. Minabuti na lang ni Ian na huwag galawin ang mga papel. Nagpaikot pa ito sa altar. Tumambad ang isang maliit na pinto sa bandang ibaba. Sinubukan itong buksan ni Ian, ngunit nakakandado ito mula sa loob. Mukhang may kombinasyon na kailangan buuin para mabuksan yung pintuan. Wika ni Ian. Inihipan nito ang alikabok na nakakapit sa pintuan. Laking gulat ng binata dahil may ilang simbolong may marka. Hinawakan niya ito at sa bawat paghawak, lumulubog ang mga simbolo hanggang sa nagbukas ang maliit na pintuan sa ilalim ng altar. Inilawan ito ng binata. Dito natagpuan ang isang plakang gawa sa tanso. May lawak itong 2 talampakan at may habang 3 talampakan. Inilabas ito ng binata para tignan ng mabuti. Nanlaki ang mga mata ni Ian dahil ang plakang iyon naglalaman ng kompletong detalye ng 72 selyo ni Solomon. Yan ba ang hinahanap mo? Wika ni Tandang Esteban. Tumangulang si Ian. Hindi siya makapaniwalang napasa kamay niya ang pinakainaasam na kasagutan sa mga katanungan. Manong, maaari ba natin dalhin ang bagay na to? Tanong ni Ian. Ikaw ang nakahanap niyan, kaya ikaw ang magpapasya. Hanggat kaya mong pangatawanan ng kaakibat na responsibilidad ng pagpapalabas ng bagay na yan, walang magiging problema. Tugon ni Tandang Esteban. Nang buhatin ito ni Ian, biglang nadulas ang plaka sa kanyang kamay at nabasag. Nang tignan mabuti ng binata ang plaka, nakita niya sinadyang hatiin sa ilang bahagi. Pinagdikit niya ito gamit ang pandikit na gawa sa bahay ng bubuyog. Mukhang mas lalong pinadali ang pagpapadala mo sa bagay na yan. Halika na, mukhang babagsak na ang ulan. Wika ni Tandang Esteban. Pagdating ng mga ito sa tahanan ng matanda, kaagad nagpaalam sina Ian. Maraming salamat po sa tulong niyo, Tandang Esteban. Pasensya na po kayo Hindi po ako maaaring magtagal Hinahanap na po yata kami ng mga kasama namin. Wika ni Ian. Hindi ko na kayo pipigilan. O siya, bilisan niyo bago pa kayo abutan ng ulan. Wika ni Tandang Esteban. Nang makarating sila sa tahanan ni Carlos, naghahanda na ang mga ito para hanapin silang dalawa. Anak Dag, saan ba kayo nagpunta? Bakit ang tagal yung nakabalik? Tanong ni Mang Eman. Pasensya na po kayo, Manong Eman. Nalibang po kasi kami sa paglalakad O siya, ayusin nyo na mga gamit nyo at aalis na tayo. Kailangan nating makabalik na bayan bago pa tumama dito ang bagyo. Muling wika ni Mang Eman. Dali-daling kinuha nila Ian ang kagamitan sa loob ng bahay ni Carlos. At habang nagliligpit ang binata, kinausap ito ng Ginoo. Sa lumang simbahan kayo galing Nakita mo ba? Nakita mo ba yung hinahanap mo? Tanong ni Carlos. Hindi lang yan, kuya.
Mas malaking isda yung nabinggit ko. Tugon ni Ian. Sabay pakita ng laman ng bag. Nanlaki mga mata ni Carlos at napalunok ng laway. Hindi na ako magsasalita. Alam mo naman siguro ang ginagawa mo, Ian. Mag-iingat kayo. Wika ni Carlos. Maraming salamat, kuya. Huwag kang mag-alala. Wala naman akong gagawing kalokohan eh. Pag-aaralan ko lang yung mga selyo. Tugon ni Ian. Tumango lang si Carlos. Hinatid ang binata sa kanilang sasakyan. Habang naglalakbay ay biglang bumuhos ang malakas na ulan. Mabuti na lang at malapit na sila sa bayan. Nagpa siya si Mang Eman na huminto. Palipasin ang sama ng panahon dahil hindi na nito makita ang daanan. Mabuti pa umidlip muna tayo sandali. Hindi natin kayang sungin ang sama ng panahon. Mabuti pa nga po. Sandali lang naman siguro to. Tugon ni Ian. Naidlip ang tatlo. Sa kalagitnaan ng malakas na ulan. Sa kalagitnaan ng pagtulog. Napaginipan ni Ian ang tungkol sa nakuwang bagay. Nakita nito ang sariling binabasa ang mga impormasyon sa bawat selyo. Aksidenteng nabuksan ang selyo ng isa sa mga dyablo. Tumambad sa kanya ang malaking nilalang na may ulo ng kambing. Meron itong mahabang sungay. Bago pa man mabanggit ang pangalan ng dyablo, ginising na ito ni Naldo. Iyan, gising na. Nandito na tayo sa kabilang bayan, oh. Kakain muna tayo ng hapunan bago tumuloy pa uwi ng Rizal. Wika ni Naldo. Nakaramdam ng gutom si Ian. Kaya mabilis itong bumaba ng sasakyan at sumunod kay Mang Eman. Tuloy-tuloy lang sa pagkain ng binata. Napansin naman ni Naldo ang kakaibang kilos nito. Ian, bakit parang tulala ka? Anong nasa isip mo? Wala naman pare. Nagugutom na kasi ako eh. Medyo napagod kanina sa paglalakad. Oo. Ayos lang ako. Tugon ng binata. Ipinagpatuloy ni Naldo ang pagkain. Dahil alam nito, hindi naman magsasabi sa kanya si Ian kung ano man ang nangyayari. Matapos kumain, saktong humupa na ang ulan. Muling nagpatuloy sa pagbiyahe ang tatlo. Gabi na nang makarating sila sa kanilang baryo at dahil daanan lang ang bahay nila Ian, bumaba na lang ito. Salamat po sa pagsama, Mang Eman. Punta na lang po ako sa inyo bukas. Hindi pare, ako na lang yung pupunta dyan. Sige na, magpahinga ka na ha. Una na kami ni tatay. Tugon ni Naldo. Kinabukasan maagang nagising ang binata para magtrabaho sa taniman. Pangkaraniwang araw na naman para kay Ian. Habang nagbubunot ng damo, naalala nito ang panaginip. Napahinto ang binata at tumitig sa malayo. Pilit nitong inaalala ang selyong nabuksan. At nang matandaan, dali-daling tumakbo papasok ng tahanan. Kinuha ang kanyang maliit na libro ng mga selyo. Napagtanto ng binata na ang selyong nabuksan sa kanyang panaginip, walang iba kung hindi ang selyo ni Asmodeus. Biglang pinagpawisan ng malamig ang binata. Napagtanto nito na hindi lang basta panaginip ang kanyang naranasan, kung hindi isang babala. Binuksan nito ang bag na naglalaman ng pera-perasong plaka. Pinagduktong-duktong ang mga ito. Hinanap ng binata ang selyong pagmamay-ari ni Asmodeus. Binasa ang kahulugan, maging ang mga impormasyon tungkol sa diablong nakaselyo. Pumasok ng silid si Mang Temyo. Nakita ang ginagawa ng anak at dali-dali itong pinigilan.
Iyan, itigil mo yan. Hindi dapat binubuo ang plakang yan. Wika ni Mang Temyo. Tay, buo na po to ng matagpuan namin eh. Nabasag lang po to ng madulas sa kamay ko. Tugon ni Ian. Sa tingin mo, mababasag ng basta-basta ang plakang gawa sa tanso? Mag-isip ka, Ian. Sinadyang basagin ang plakang yan upang walang sino man ang makatuklas ng lihim nito. At eto ka ngayon, pilit inuungkat ang ibinaon na aral. Wika ni Mang Temyo. Niligpit nito ang plaka. Kinuha sa pangalaga ni Ian. Tay, hindi ko pa napapag-aralan yung plaka eh. Pwede bang sa akin na muna? Hindi, Ian. Kapamakan ang dulot sa'yo ng plaka. Kaya mas mabuting ako na magtago nito. Wika ni Mang Temyo. Sabay labas ng bahay. Hindi na namilit pa ang binata dahil nakaramdam ito na parang may maling nangyayari sa kanya. Pagsapit ng hapon ay pumunta si Naldo. Inaya itong tignan ng plaka. Pasensya na pare. Kinuha kasi ni tata yung plaka eh. Hindi ko nga natignan ng maayos eh. Wika ni Ian. Naku naman oh. Interesado pa naman ako sa mga malalaman mo. Pero iyaan mo na lang. Siguro may dahilan si Mang Temyo kaya niya kinuha sa'yo yung plaka, di ba? Tugon ni Naldo. Nagpa siya ang dalawa na magpunta sa kabisera at dumayo ng basketball. Saktong may naglalaro, kaya nakisali na lang ang mga ito. Kapansin-pansin ang biglang pag-iiba ng kilos ni Ian. Naging mainitin ang ulo na hindi naman likas sa kanya. Matapos ang laro ay kinausap ni Naldo ang binata. Ngunit imbis na sagutin ng maayos, nabulyuan pa siya ni Ian. Ano bang nangyayari sa'yo pare? Parang bigla ka na lang naging mainitin ah. Kamuntikan mo pang suntukan yung kalaro natin kanina. Umayos ka nga. Pare, hindi ko rin alam eh. Parang may mali eh. Simula nang makuha ko yung plaka, ganito na yung nararamdaman ko. Parang nawala ako sa wisyo eh. Kahit ako nararamdaman ko din naman yun eh. Tugon ni Ian. Patuloy itong kinulit ni Naldo. Alam mo pare, pwede mo naman sabihin kung may problema ka eh. Magkaibigan naman tayo eh. Pwede ba Naldo? Tigilan mo na nga ako. Hindi ko alam kung anong nangyayari sa akin. Kaya wag mo akong kulitin. Wika ni Ian. Bagay na ikinagulat ni Naldo dahil parang hindi kaibigan ang kausap. Sa halip na kausapin pa ito, minabuti ni Naldo na iwasan si Ian. Sa isip-isip ng binata, mas makakabuti kung hahayaan na munang mag-isa ang kaibigan. Nang mga sumunod na araw, hindi nagpakita si Ian. Ilang beses pumunta si Naldo sa kanilang bahay, ngunit tumanggi itong lumabas. Intindihin mo na lang ang kaibigan mo, Naldo. May pinagdadaanan siyang problema. Hayaan mo akong bahala. Kakausapin ko siya. Abangan ang susunod na episode ng ating kwento mga kabayan. Maraming salamat. Mahilig ka bang magsuot ng bracelet na merong kahulugan? Ito panoorin mo, baka makatulong sa'yo. Nung una hindi ako naniniwala sa ganito kaso nasubukan ko kasi at epektibo. Kung marami naiinggit sa'yo, subukan mo tong Talaghay bracelet. Ang bisa ng Talaghay bracelet, binablock niya yung evil eye, lahat ng masamang dasal sa'yo dahil sa inggit hindi e-epekto. Kung wala naman naiinggit sa'yo pero pakiramdam mo minamalas ka, pwede mong subukan yung Kandili bracelet. Pampaswerte to. Ito yung version 1 ng Kandili bracelet. Ito naman yung version 2. Kaya nang bahala mga kabayan ko nung trip nyo dyan. Pampaswerte to, version 1, version 2. Kung wala namang naiinggit sa'yo, kung swerte ka naman pero hindi maganda ang kalusugan, meron ka nararamdaman mapa-spiritual o physical na karamdaman, ito magandang subukan mo. Ito mga kabayan, Gunita bracelet, available sa dalawang kulay, color brown and color black. Lahat ng ito ay makikita sa shop ng Likha Merchandise, search nyo na lang.